Damian, nanginig ang tuhod ko. Hindi ako namamalikmata, siya nga bumalik si Damian. May sakit si Flora. Yun bang dahilan kung bakit di niya ako pinakasalan? Tanong niya, bilog ang mga mata. Hindi ako makasagot. Hindi pa to ang tamang oras. Hindi pa nga kami umaabot ng 1 buwan. Lumapit siya at maring hinawakan ang balikat ko. Sabihin mo sa akin. Halatang takot. Totoo bang may sakit si ate mo? Napaiyak ako, niyugyug niya ako. Sabihin mo, Mira! Tumango ko. Binitawan niya ako at napaatras. Tulala. Ayoko magalit sa'yo. You're a good girl. I can see that. Kinagat ko ang labi ko. Nasaan siya? Wala pa pong 1 buwan. Kailangan pa ba yun? Napatras ako sa sigaw niya. Napahawak siya sa buhok niya. Tapos biglang ginulo ito. Matagal ko na siyang hinahanap. Pinakisamahan kita gaya ng gusto mo. Ngayon sabihin mo na lang kung nasaan siya. Namutla ako. Kung aamin ako, sigurado magagalit si Dad. Ako ang pagbubuntungan ng lahat. Umiling ako, umiiyak. Hindi. Hindi pa sa ngayon. Ano ba? May pumipigil ba sa'yo? Sigaw niya sabay suntok sa pader. Nanginginig ako. Si Ate Flora lang ang nagmahal sa akin. Ayoko magalit siya sa akin. Please. Nang mapansin ko ang dugo sa kamay niya, nag-alala ko. Ang kamay mo. Just tell me. Nasa stage siya, nagpapagaling. Bigla siyang tumalikod at umalis. Naiwan akong luhaan at tahimik na humikbi. Sorry. I'm sorry, Ate Flora. Hindi na siya bumalik ng araw na yon. Siguro nga sinundan na niya si ate. Balisa ako sa kwarto, palipat-lipat ng tingin sa cellphone. Baka tawagan ako ni Dad, baka nabuko na ako. May kumatok, napalunok ako. Baka si Damian pero si Manang Celia lang pala. Ayos ka lang ba, Iha? Hindi po ako okay, Manang. Siya lang ang kakampi ko rito. Sa 3 araw bumalik si Damian pero parang ibang tao na siya. Wala nang tingin, wala nang salita, ni hindi na rin siya sumasabay sa pagkain. Sayang ang niluto mo. Masarap pa naman. Sayang po kasi hindi niya kakainin. Ni ayaw na niya ako sabayan. Ako ang sasabay sa'yo para hindi ka mag-isa. Tumango ko, pilit ngumiti. Siya ang naging ilaw ko sa dilim. Kausapin mo siya pag humupa ng galit niya. Tumango ko pero hindi ako sanay na hindi ako pinapansin ni Damian. Parang kailan lang masaya kami. Ano pa bang kulang? Paglipas ng 1 linggo, kinausap na rin niya ako. Pero hindi para magayos. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa States kay Flora. Hindi ka pa ba? Hindi. Ayoko malaman ng pamilya ko na hinahanap ko pa rin yung babaeng mahal ko. Ano bang tinatago niyo, ha? Bakit kailangan pa ilihim yun? Wala akong naisagot. Sinabi ko sa kanila at sa daddy mo na magbabakasyon tayo sa Hong Kong. Pero sa totoo, 1 araw lang tayo doon. Sa States talaga tayo pupunta. Napasinghap ako. Ginagamit niya ako para mahanap si Ate Flora. Masakit pero gusto ko rin naman siyang tulungan. Gusto ko ring makita si ate. Kaya sa huli, pumayag ako at nag-empake para sa paglipad namin. Tahimik lang kami ni Damian sa biyahe. Alam kong si Ate Flora ang iniisip niya. Ako, sila pareho. Pagdating sa Hong Kong, tumawag si Dad. Nasa hotel na kami noon. Hello, Dad. Mahina akong bati habang pinapanood si Damian na nagtatanggal ng coat. Kararating niyo lang ba? Opo, nasa hotel na po kami. Hanggang kailan kayo dyan? Mga 1 linggo po. Bulong ko, napalingon si Damian. Nag-iwas ako ng tingin. Siguraduhin mong hindi na niya hahanapin ang ate mo, Mira. Ipilit mo ang sarili mo, maliwanag? Dad. Maliwanag ba? Don't make me hate you. Sige po. Good. Don't call me. Hintayin mong balita. Binaba niyang tawag. Pinunasan ko agad ang luhang pumuslit bago pa mapansin ni Damian. Magbabanyo lang ako. Paalam ko, hawak ang cellphone na parang susuko na. Wala siyang imik. Tulala akong nakatitig sa kawalan. Wala na si Ate Flora. 1 iglap lang, nawala na naman ang mahal ko. Masikip ang dibdib ko, hindi lang para sa sarili ko kundi para kay Dad at para kay Damian. Hindi man lang niya naabutan si ate.
Kung alam ko lang, sana hindi ako pumayag sa kasal. Sana sumama na lang ako kay ate dito. Sana nakasama ko pa siya kahit sandali. Pero huli na ang lahat. Dinala mo si Damian dito. Napatingin ako kay Daddy. Walang emosyon ang mukha niya. Tumayo ako. Wala na si ate. Dad, huwag mo sabihin, iniisip mo pa rin yun. Matagal ko nang alam na mawawala ang ate mo. At alam niya rin yun. Tanggap niya. Hindi ba ako pamilya? Bakit wala akong alam? Anak mo rin ako. At kapatid niya ako. Hindi siya sumagot. Pinalis ko ang luha ko. Dinala ko si Damian kasi hinahanap niya si ate. Mahal niya si ate. Pasensya na, Dad, ha? Pero hindi ko na kaya itago pa. Ngayong wala na siya, sana tigilan mo na to. Akmang lalampasan ko na siya nang hawakan niya ang braso ko. Nandito si Flora. Dahil nandito ang totoong mahal niya. Namilog ang mga mata ko. Binitawan niya ako. Huling bilin niya sa akin. Napalingon ako sa pintuan. Nandun si Damian, gulat, mugto ang mga mata. Sino ang mahal ni Flora, Tito? Mahina niyang tanong. Damian. Pero hindi niya ako pinansin. Nakatingin lang siya kay Daddy. Gusto ko malaman ang totoo. Bakit hindi kami ang ikinasal? Sino ang mahal niya? Tahimik si Daddy. Hanggang sa wakas. Asher. Pareho kaming napasinghap. Asher? Mapait ang ngiti ni Damian. Yung pinsan ko? Bumalik sa isip ko, oo nga pala. Nakita ko si Kuya Asher sa hospital. Putlang-putla habang binabantayan si ate. Mahal niya si ate. Siya ang mahal ni ate. Uuwi na ng bansa ang labi ni Flora. At ngayon wala na siya, ayoko na ng gulo. Tapos na ang pakikitungo ko sa pamilya niyo. Don't worry, maaanal din ang kasal. Iniwan kami ni Dad. Naiwan si Damian, tulala at wasak. Lumapit ako para hawakan ang kamay niya pero umiwas siya. Don't talk to me. Malamig niyang bulong. At tulad ni Dad, iniwan niya rin ako. Pagbalik namin sa Pilipinas, agad akong sinalubong ng galit. Bakit mo tinago, Noel? Sigaw ni Tita Ramona, umiiyak. Sobrang desperado mo ba? Angat ka na. Hindi mo na kailangan ng mga maranan. Tahimik lang ako, pero alam kong ako na ang pinupuntirya. Ganun naman palagi. Bakit si Flora pa? Parang sinaksak ang puso ko. Sana ako na lang ang nasa kabaong. Sana ako na lang gaya ng gusto niyo. Bulong ko, tahimik sila, walang sumagot. Respetuhin natin ang lamay. Dagdag ko saka lumayo at naupo sa tabi ng kabaong ni ate. Ang ganda ng mga bulaklak, bagay na bagay sa kanya. Mahal na mahal siya ng lahat. Paano kung ako ay nandito? May magdadalamhati rin kaya? Condolence. Napalingon ako si Dustin. Nandito sila lahat, pati si Damian. Okay lang ako. Hindi ka okay. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Walang masama ron. Naluha ako bigla. Gosh, may sakit pala si Flora. Boses si Tita Chris. Kaya pala hindi siya ikinasal kay Damian. Kasunod niya si Tito Wilson at si Damian. Tahimik siya, tulala. I hope makausap mo siya. Sabi ni Dustin. He love your sister too much. 2 linggong lamay, umuulan ang araw ng libing. Parang sinasabay ng langit at pagdadalamhati. Naiwan ako mag-isa sa puntod ni ate. Bit-bit ang paborito niyang sunflower. Ate, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat, ha. Salamat. Sa susunod mong buhay, sana ako pa rin ang kapatid mo. Sana malusog ka na. Sana mabuhay ka hanggang pagtanda. Hinigpitan ko ang bibig ko, pilit pinipigil ang paghigpit. Palis na sana ako nang makita ko si Damian. May hawak na payong, basang-basa na ako.
Pinalis ko ang luha ko, dumaan ako sa harap niya, pero hinawakan niya ang braso ko. Damihan. Wala siyang sinabi, nanatiling nakatingin sa puntod ni ate. Aalis na ako. Mahinang sabi ko. Tahimik lang siya, binitiwan niya ako. Ngumiti ako, malungkot, at tuluyan na ako naglakad palayho, habang umuulan ng malakas. Kaya pala itinago ang ate Flora mo, may sakit pala. Alam siguro ng daddy mo na bawal ang may sakit sa pamilya namin. Malamig na bungad ni Tita Chris pagkarating ko sa bahay ni Damian. Nandun siya kasama si Tito Wilson. Chris, tama na. Nagluluksa ang bata. Alam ko, hindi ako manhid. Pero totoo lang ang sinabi ko. Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Wala kayong dapat ipag-alala. Aalis na ako. Hindi na mahahawa ang pamilya niyo. Napatigil siya. Napansin kong pareho silang nagulat. Pahinga lang ako rito ngayong gabi. Bukas wala na ako. Tumalikod ako, basang-basa, habang bumabagsak ang tubig mula sa suot ko papunta sa sahig. Hindi ko alam kung nasan si Daddy. Baka gusto niya muna mapag-isa. Mahal na mahal niya si ate. Lagi niya itong tinatawag na happy pill ng pamilya. Habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, patuloy ang ulan. Wala pa rin si Damian. Tahimik ang buong paligid. Handa na akong umalis. Handa na akong bitiwan ang lahat. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa mga ayaw sa akin. Hindi ako mamamalimos ng atensyon. Ayoko maging pabigat. Ayoko maging dahilan ng sama ng loob ng iba. Biglang bumukas ang pinto. Nandyan si Damian. Basang-basa. Damian? Agad akong kumuha ng tuwalya at lumapit. Nanginginig siya. Halos wala ng lakas. Iwan mo rin ba ako? Mahina niyang tanong bago siya mawala ng malay at bumagsak sa akin. Damian! Nang dampian ko ang noo niya, halos mapasigaw ako. Sobrang init. Nilalagnat siya. Agad ko siyang inakay. Pinalitan ng tuyong damit. Binigyan ng gamot at pinunasan ng malamig na towel. Damian, kailangan mong uminom ng gamot. Ang init mo na. Tatawag ako ng doktor. Nataranta ako. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Dito ka lang. Hindi pwede. Kailangan mo ng doktor. Tumakbo ko palabas ng kwarto pero biglang bumukas ang pinto. Si Tita Chris. Ano to? Damian! Napasugod siya sa kama. May lagnat siya. Tatawag po ako ng doktor. Wag na. Ako ang mag-aalaga sa anak ko. Umalis ka na bago mahawaan pa siya. Tita, wala akong sakit. I don't care. Wala ka ng connection sa amin. Lumayas ka bago pa kita ipakaladkad palabas. Tiningnan ko si Damian. Mahina, pawis na pawis. Hindi ko maiwan. Isang gabi lang, tita. Ako na ang... Umalis ka! Ma'am, sabi ni Damian, pero hindi rin siya pinakinggan. Get out! Sigaw ni tita habang tinuturo ang pinto. Lumabas ako. Doon ko naabutan si Tito Wilson. Tito, malaya ka na, Mira. Hanapin mo ang taong tunay mong mahal. Mahal ko po si Damian. Halos pabulong ko na lang nasabi. Hindi na siya nagulat. Pero alam ko, hindi pa ito ang tamang panahon. Paglabas ko, tumunog ang telepono. Sekretarya ni Daddy. Miss Mira, may sasakyan na paparating para sunduin ka. Ngayon na ang huling araw mo dyan. Si Sir, paalis na patungong States. Tahimik ako sa linya. Uuwi po ako. Mahina akong sagot. 2 buwan ang lumipas. Mag-isa ako sa mansyon. Aalis na ako. Magsisimula sa ibang lugar. Magbabagong buhay. Manang Celia, kayo na po muna bahala rito. Aalis po muna ako. Mag-ingat ka, iha. Tumawag ka kung kailangan mo, ha? Opo, salamat po. Naglakad na ako palabas nang may dumating na hinihingal. Nandito pa si Mira! May bisita ka! Si Manong Cardo. Sino po? Paglingon ko, tumigil ang mundo ko. Si Kuya Asher. Alis ka na? Opo, Kuya. Bakit po kayo nandito? Hindi ko inakalang siya pala ang minahal ni Ate Flora. May hawig sila ni Damian, pero mas mature ang aura niya. Tahimik, tapat. Inabot niya sa akin ang isang karton na kahon. Parang treasure box. Ano to? Galing kay Ate Flora, para sa'yo. Buksan mo lang kapag nasa destinasyon ka na. Napaluha ako. Para sa akin talaga to? Oo, mahal ka ng ate mo. Walang araw na hindi ka niya iniisip eh. Niyakap ko ang kahon. Salamat, kuya. Ingatan ko to.
Salamat sa pagmamahal mo sa ate ko. Habang nasa bus na papunta sa bagong destination, tumingin ako sa bintana. May lalaking habol ang bus, nakamask, nakasombrero. Pag-akyat niya, sa tabi ko siya naupo. Ako lang ang walang katabi. Hindi ko siya pinansin. Pinili kong manahimik at tumingin sa malayo. Iiwan ko muna ang lahat at sana sa pagbabalik ko, buo na ulit ang puso ko. Nasa biyahe ako, papuntang Nuevo. 87 kilometer mula dito. May nakontak ako na isang landlady at apartment. Plano ko rin maghanap agad ng trabaho. Miss, saan ka? Tanong ng konduktor. Nuevo Terminal po. Binigay niya sa akin ang isang tiket. Tapos tinanong ang lalaking katabi ko. Ikaw, sir. Hindi nagsalita ang lalaki. Tinipa lang sa cellphone ang sagot at ipinakita sa konduktor. Pareho kayo ng destinasyon. Napakunot ako ng noo. Bakit di siya nagsasalita? Pipi ba siya? Nakamask at sombrero pa. Parang init na nga ako. Siya mukhang nakadisguise pa. Huminto ang bus sa stopover. Bumaba ang mga pasahero, tiningnan ko siya. Kuya, gusto mong pasabay? Bibili ako ng snack. Tahimik, kaya ako na lang ang nag-type sa phone ko. Kuya, pasabay po kayo ng pagkain? Umiling lang siya. Sinilip ko ang mukha niya pero agad siyang yumuko. Sige, hindi na kita pipilitin. Sa kantin agad akong bumili ng paborito kong chicharon. 2 po. Ang ganda mo, iha. Lalo na buhok mo. Salamat po. Sayang, gusto ko rin sana ng ganyang kulay kaso ayaw ng mama ko. Napangiti ako. Babalik ko to sa original soon. Pagbalik ko sa bus, tumunog ang phone, si Aling Sol. Nasaan ka na, iha? Stop over po. Bumaba lang para bumili ng chicharon. Sige. 1 oras na lang. May isa ka pang kasabay sa apartment. Gusto mo ba sabay kayo maghapunan? Oo naman po. Baka magkaibigan kami. Pagkababa ng tawag, nakita ko ang lalaki nakasilip sa bintana. Tinawayan ko siya. Binilhan kita ng chicharon. Nginitian ko pa, pero sinara niya ang kortina. Wow, siya na nga ang binilhan, suplado pa. Umiling ako at bumalik sa upuan. Chicharon? No thanks. Napasingap ako. Halo? Nagsalita ka? Kala ko pipi ka. Tahimik siya. Sorry kung makulit ako ha. Akala ko kasi binuksan ko ang chicharon at kumain. Ang crunchy, ang anghang nakatingin na sa akin ang ibang pasahero. Bigla akong kinabig. Pahingi. Sabay pakita niya ng palad. Kakain ka rin pala. Huwag mong tanggihan ng grasya. Thanks. Maikling sagot niya. Nginitian ko siya habang patuloy sa pagkain. Pagdating sa terminal, kami nalang 2 ang natira sa bench. Naghihintay ng taxi. Saan ka ba? Baka pareho tayo. Dumaan ang taxi, tumayo ako. Ingat ka sa biyahe mo. Sana makita tayo ulit. Sabay ngiti niya. Welcome, iha! Salubong ni Aling Sol. Salamat po. Kaibigan ko ang daddy mo kaya safe ka rito. Nilibot ko ang compound. Maraming apartments. Nakapaghandaan na ako ng hapunan. Sumabay ka na lang muna bago ka magayos. Pinaupo niya ako sa hapag. May adobo, ginataang kalabasa, juice at mangga. Habang kumakain, nagsalita siya tungkol sa love life niya noon. Huwag ka muna mag-asawa, iha. Maglibot-libot ka muna. Tinawag siya ng katulong. Dumating na po siya, Aling Sol. Perfect timing. Mira, sabay na kayo kumain. Aniya habang hawak ang braso ng bagong dating. Namilog ang mga mata ko. Siya ulit. Umupo siya sa harap ko. Kakain ka niyan? Nakamas ka pa rin. Tanong ko. Napatawa si Aling Sol. Hayaan mo na, trip lang niya yan. Tinitigan ko siya habang sinisingit ang kutsara sa ilalim ng mask. Napailing na lang ako. Ano ba to? Ano ba tong lalaking to? Napaka-misteryoso. Pagkapasok ko sa apartment, agad kong binuksan ang lumang treasure box. Napangiti ako sa mga lumang sulat pero ang higit na tumago sa akin ay ang cross-stitch ng pulang selyas. Hinaplos ko yon. Sa ibaba nakakurba ang mensaheng, Live your life to the fullest, Mira Winter. Nangilid ang luha ko. Ate, miss na kita. Pumikit ako, dinama ang init ang yakap sa alaala niya. Oo, panahon na para mabuhay ako para sa sarili ko. Naalimpungatan ako sa sikat ng araw. Ngayon na siguro ang simula ng bagong yugto ko. Mag-isa, walang katulong. Ako ang magluluto, maghuhugas, maglilinis. Kakayanin ko.
Paglabas ko, sinalubong ako ni Aling Sol. Gising ka na pala, Iha. Saan ang punta? Sa mall po, bibili ng gamit. Mag-ingat ka. Bigla, may sigawan, tila galing sa kabilang apartment. Sabi nang huwag kang lumabas. Nilingon ko si Aling Sol, napangiti siya. Hayaan mo na sila, ako na bahala rito. Tumango ako at nagpatuloy na sa pag-alis. Washing machine? Sigaw ni Hana sa tawag. Kung gusto mo talaga maging independent, maglaba ka ng kamay. Gusto ko na magtanong. Magpapakulay na din ako ng buhok, itim. Itim? Di ba? Gusto ko lang ibalik kung sino talaga ako, Hana. Panahon na siguro para harapin ko yung dating sarili ko. Tahimik siya. Baka kamukha mo na ulit si ate? Biro niya. Ganun nga ang gusto ko, para kahit paano, parang kasama ko pa rin siya. Sigurado ka bang gugupitin at papakulayan mo to? Tanong ng parlorista. Tumango ko. Oo, balikat ang haba, tapos itim. Paglabas ko ng salon, tila mas magaan ang pakiramdam ko. Nakangiti akong namimili ng groceries. Ang layo mo naman, Mira! Reklamo ni Ryan sa tawag. Ay, gusto ko lang kayo makabanding ni Hana eh. Kapag nakaisang buwan ka na dyan, pupunta ako, maglasing tayo. Natawa ko. Promise mo yan ah. Habang namimili, inunahan ako ng kamay sa dilata. Akin yan! Dustin? Mira? Namangha rin siya. Ang ganda mo ngayon ah. Nagkwentuhan kami sandali hanggang sa nagyaya siyang kumain. Sa restaurant siyang nag-order. Napansin niya ang pagbabago ko. Balita ko, umalis ka sa mansyon? Gusto ko lang mamuhay ng normal para sa sarili ko. Wala ka na bang balak kay Damian? Napalingon ako. Kumusta na siya? Maayos naman. Ako lang yata ang stress eh. Lumayas din gaya mo. Lumayas? Hindi naman literal. Umalis lang, nagbabagong buhay. Tahimik ako. Kahit 2 buwan nang lumipas, ramdam ko pa rin ang bigat. Kung magpapakita ka sa kanya, siguradong magiging ayos siya. Gusto mo ba siyang makita? Ayokong guluhin pa siya. Masasaktan lang ulit kami. Natahimik siya, pinandilatan ko siya, tinawanan. Tulala ka na naman. Hinatid niya ako pa uwi. Pagdating sa apartment, nag-iba ang expression niya. Dito ka nakatira? Bakit? May multo ba? Umiling siya pero parang may iniisip. Wala. Pagkapasok ko, nakita ko ang lalaking weirdo sa labas. Naka-hoodie, shades, at malaking bigote ngayon. Tahimik, walang imik. Napailing ako. Weirdo talaga. Bulong ko at pumasok na sa loob. Wow! Gulat na wika ni Aling Sol habang inaamoy ang tinolang dala ko. Hindi ko akalaing marunong ka pala magluto. Sakto lang po. Nako, tiyak ko, masarap to. Luto mo pa. Nakangiti niyang sabi bago pumasok sa bahay. I-share ko lang to kay Dos. Walang pagkain yun, hindi raw bumalik ang inutusan. Dos? Yung kapitbahay mong laging naka-face mask? May sakit daw, kaya di makalabas. Paglapag niya ng mangkok sa lamesa, ngumiti siya sa akin. Mag-isa lang ako, kumain ka na rin, tatawagin ko siya. Sige po, sabay ngiti ko. Maya-maya nakita ko na tinatawag niyang Dos. Shades, bigote, at sobrang ayos ang buhok. Parang bida sa lumang pelikula. Umupo siya, malayo sa akin. Huwag mong pansin ang itsura niya, Iha. Ganyan lang talaga. Pero gutom na yan. Naiskama ata kaya wala rin pagkain. Bulong ni Aling Sol. Sige po, sabihin niyo lang po kung masarap ha. Ikaw rin, thumbs up kung okay. Thumbs down kung lasang panis. Humalakhak si Aling Sol. Ano yun, wala kang tiwala sa sarili mong luto? Sabay kuha ng kanin. Tahimik akong nanood, unang sumubo si Aling Sol. Napaluha siya, binitiwan ang kutsara. Napaluha sa sarap o sa alat? Iha, bakit parang... Masarap. Singit ni Dos, mahinang boses. Napatitig ako sa kanya. Talaga? Namumula ka, iho. Namumula? Baka naman lasang asin. Tumayo ako, nag-aalalang baka pumalpak. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Masarap, Iha, grabe ka. Hindi lang halata sa itsura mo na marunong ka pala. Next time po ulit. Iba naman ha, para mahasa ka. Suwestiyon niya. Kinagabihan habang naghuhugas si Dos, tinabihan ko siya. Salamat sa pagkain doon sa ha. First time kong niluto yun eh. First time kong magluto ng tinola. Tahimik lang. Ako na lang, baka pagod ka na.
Pero sa aksidenteng nahawakan ko ang kamay niya, napatalon siya at nabasag ang pinggan. Ala, sorry! Aray! Napangiwi ako, sugat. Bigla niyang hinawakan ang pulso ko, napatingin ako. Bakit parang pamilyar ang haplos niya? Ayos lang ako. Pasensya na ulit. Babalik ako para linisin to. Mabilis akong umalis, nanginginig pa rin ang dibdib ko. Kinabukasan may pain reliever sa labas ng pinto. Kinabukasan, prutas, sunod vitamins. Araw-araw may bago. Mr. Doss! Ikaw ba yung nag-iiwan na kung ano-ano sa harap ng pinto ko? Tawag ko habang nagsisibak siya ng kahoy sa labas. Nakatalikod siya, hubad ang pangitaas. Tahimik at patuloy lang. Wala pa ring reaksyon kahit tumawa ako at sinabi, "Wala ka namang kasalanan, no? Hindi naman ako OA." Nakita ko si Aling Sol, umiling lang siya habang nakatingin kay Dos. Napailing din ako. Ano bang problema ng lalaking ito? Laging may disguise. Parang gusto ko lang tanggalin ang sombrero niya. Mira! Sigaw ng pamilyar na boses. Nilingon ko ang gate. Si Dustin. Kakapabalan ng kotse. Dustin! Masaya kong bati. Ngumiti siya pero pasulyap-sulyap kay Dos. May kasama ka palang macho. Pwede mo ba ako ipakilala? Aray! Napatras siya. May tumamang kahoy sa mukha niya. Si Dos, nakatingin sa amin. Sorry, lumipad. Malamig na sabi ni Dos bago tumalikod. Ayos ka lang ba? Oo, siguro aksidente lang. Pero napamura siya sa bulong. Napakunot ako ng noo. Di kaya sinadya ni Dos yun? Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong naging aware sa presence ni Dos. Tahimik, misteryoso, pero parang pamilyar. At sa bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, bawat sulyap na pasimpleng itinatago sa ilalim ng sombrero, mas lalo akong kinikilabutan. Hindi sa takot, kundi sa tanong, sino ba talaga siya?